Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, sudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di naman nga bahin sang kalibutan nagatag kami sang katahuran, maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman edisyon sa pagpangaragad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano ko sa karoon sa Biyernes, thank God it's Friday. Today is October 10, 2025. Mabatang kita live sa 585 kHz sa disuan sang inyong mga radyo. Kag subuman sa itong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Abiyan, ulog na kita until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maaya-daya gid nga aga sa inyong tanan. Ginatami atuan sa isa kabayad ay gadaw ang tanan nga mga nagapamati online sa atong nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Sa aton nga pagpakalagad subong iya nga aga, nagib sa aton nga igapagpat sa kanginan mga biyan. Ang mga aktibidad naging preparar sa Department of Trade and Industry para sa pagsulog sa Consumer Welfare Month. Samtang maghahatag magita sa pila ka mga update sa lakat sa panahon. At syempre magapakpak man kita kapag pasiplat mga biyan sa pila ka mga nagapangunang nga balita nasyonal nga ginbantayan sang Radyo Pilipinas News Team. Ikapabati naman sa inyo ang interview sa inyo alagad kay Engineer Jerry Dulutan, ang OIC Provincial Director sa PSA Iloilo. Inibangod sa kuna inikasunod mga biyan sa pagpugas ang Provincial Park Account sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ano bala ang PPA o kuna Provincial Product Account kag ano ka importante nga mayaras ang access kag gamiton ini sang mga lokal nga panguluhan. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita mga biyan, magkuha kita na isang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mga paniyempo sa mga adlaw sang Biyernes. At the same time mga biyan, ang lauman nga paniyempo sa maabot nga Sabado kag Domingo. Shall we expect an improving condition? Kung magapabili ng maulan nga paniyempo sa adlaw sang Sabado kag Domingo.
Alas 9:08 na sa aga sa sining oras, magakuha kita sa latest update sa nakatsang panahon. Igadulong sa aton sang pag-asa ilo with Engineer Jeff Makiling. Sir Jeff, good morning. Yes, sir. Mayong aga sa lang tayo sa update sa mga adlaw, Friday, October 10, 2025. Nga nga tropical storm nga Sinapri, ang iyang international name or COVID nga sikadan, nakagwan ini sa itong Philippine Area of Responsibility. Meanwhile, ang tropical LBA naman tayo naman yung ka-apekto sa Southern Luzon, southwesterly wind flow, amun tayo ng ka-apekto sa Visayas and Mindanao. Meanwhile, dito sa Western Visayas, pangyayon magalong yung lakan, kumadalas sa ating kapagulat pangilasan pa nag-uutuga sinisa nga southwesterly wind flow. Mahina tugtog ko sarangan, direksyon nga na pagkatanak puntan tugtog sa pagkatan para sa hanap diri sa Western Visayas. Baka na itugtog ko saranam na yung para sa mga balot na diri sa atong katigatan. Forecast na temperature natin, 25 degrees, 31 degrees Celsius. Ang ataw nag-abot na 5:38 AM minatang aga. Magkatulad na siya 5:35 PM karon sa gabi. Sige mga lito sa update sa Ilulita Per Station. Ang sa Jeff Makindaw, may salamat. Sir Jeff, kahapon o kung kagabi, tumangid ang pag-ulan, especially sa bahin sa Bacolod. Ano ang kabangdanan ni Sir? Yes sir, bali ang effect ng weather system sa atong kagapon man sa hapon and then as well as onwards as may gabi sa aton isang aton nga southwesterly wind flow amo ni ang dadala man gyapon sa mga pagagal o makalangitan and also as well sa mga pagamunog o mga pagataba sa koran sa aton diri sa Western Visayas and sa Negros Island region, sir. Sir, daw ka strange kung nabag-o ni sa pamatian sa kadamaan ang southwesterly wind flow. Ano bala ini sir sa malipot naton nga pulong? Yes sir, bali ang southwesterly wind flow is almost the same ang gyapon sa atong sa hangin nga habagat pero ang nanantot man gyapon ang southwesterly wind flow is a southwest nga hangin man gyapon siya nga halin sa southwest nga direction and then dadala man gyapon ini sa mga pagkatapa ng ulan sa aton diri sa aton sa may Western Visayas, sir. I see. Sir, may mga low pressure area pa kita nga ginabantayan nga posible magdala sa mga pag-ulan diri sa Western Visayas. Come again, sir? May mga low pressure area pa sir or LPA nga gina-monitor karon ang pag-asa? Yes sir, bali as of now sir, may kita nga ginabantayan nga isa ka LPA nga kusundiin ara sa kalayo nga 335 kilometers west-northwest ang Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, sir. I see. And how big is the chance sir nga mangin isa ini ka bagyo? As of now sir, ang ini LPA low chance so man ini siya pag since LPA pa lang ini siya. Ginaanan pa mangyapon kung ano ang mga possible nga outcome niya or mga possibilities niya. Pero as of now, gina-continue po ng monitoring, sir. Sir, we are now at letter Q nga bagyo, Kidana. And daw kadamo gid sir sa nagsurulod nga bagyo. Ini ba lang nga numero sang bagyo, sir? Gin-expect naton nga within the target or the range kay gina-forecast ang pag-asa? Usually, sir, or annually, ang nantarotang nga possible nga mga bagyo kasulod sa atong Philippine Area of Responsibility annually is at around 18 to 20 per year, sir. Pero as of now, nakara na kita sa number 17 naton and wala pa kita katapak sa aton nga bulan sa November sa December. So, expect kita nga possibility nga malapot naton ang ina nga range or possibly maglapaw pa, sir. Grabe. And may we know, sir, ang ining bagyo sa subong bulan sa Oktubre, mga pila ka bagyo ang ginapananaw nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Yes, sir, bali sa bulan sa ang October, sir, ginalan sa ating nga possible sa may 2 or 3 kabilog na bagyo ang posible na magasulod sa part natin, sir. I see. Sir, may we know naman kamusta ang gina-forecast naton nga panyempo sa adlaw sang Sabado kag Domingo? Yes, sir, bali ang possible nga gina-expect natin sa may mga panimpo natin within the next following days is that maging cloudy kahit kita mangyapon kat tala ini nga nga southwesterly wind flow also din amuni ang ka-apekto ng weather system kita sa atong subong sa may Visayas or sa Western Visayas, sir. Ayun. So medyo cloudy sa gihapon ang mangin panyempo sa masunod nga may adlaw. Pero sir, sa mga kauturan naton, especially sa mga maggagmay nga mga mangingisda, ano kadako ang peligro sa aton sining kadagatan subong iya nga panyempo? Yes, sir, bali as of now wala pa man tigil warning na ginapagwa sa publiko naton ang kadagatan is also slight to moderate man. So expect naton nga maging medyo kalmado pero expect naton as well
nga sa ating mga gamay nga putahay nga tagad sa mga fisherman natin nga mag-anda magtagyapo ka maghalong sila pag magbantay mga tagyapo sa mga advisories ang ginapagawa ang ating mga national government hanggang sa ating mga LGU and also maghalong magtagyapo especially during the afternoon and the evening kung diin ang mugid na ang commonly nga mga oras so diin kapagwa ang mga thunderstorm or gatuwa mga thunderstorm natin aga mga pagkatupa sa ulan natin. Lastly, Sir Jeff, ang imo mabilin nga mensahe sa aton nga mga tagparamati sa mong iyang aga. Yes sir, kinaabiso sa publiko nga magandang kita maghanong sa pagbantay sa mga abiso nga ginapagawa ang aton nga mga agencies or mga government na nag-LGU sir. There you have it, ang aton sining latest updates sa katsang panahon. Sir Jeff Makiling, madamo gid nga salamat. Yes sir, maraming salamat sa mga ganito sir. Alas 9:14 na sa aga, sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. So sa aton sining mga kuturan, mga biyan nga yara sa mga area nga masaming nagaluntad ang pagbahag kag subungman ang pagkatipag sang duta padayon nga maghalong mga biyan ha may aras sang ginaparanaw nga mga pag-ulan sa gihapon mga cloudy sky sa mga pangibabaw sa pila ka mga area sa aton sining nga lugar bangod sa sining southwesterly wind flow. Gabi mga biyan, pila ka mga area sa syudad sa Bacolod ang nakitaan sa pagtaas ang tubig. Bangod ban sang mabaskog kag malawig nga pag-ulan sa nasambit nga syudad. Pila ka mga personnel sa Bureau of Fire Protection ang gilayon nga nagpalabot sa ila siniyang buli sa mga kauturan naton nga apektado ang ila sining pagbiyahe walang ila sining pagpauli. Sa iban pa naton nga balita sa aton nga mga balita nasyonal. Mabiyang 3 sa kada 10 ka Pilipino ang masami nga nag-eksperyensya sang stress sulong sa pinakulihing SWS survey. Sandig sa nasabit nga survey, 34% sang respondents ang nagpahayag nga masami sila nga nagka-stress sa adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi. Mas mataas ini kung ikumpara sa 27% nga nabalhag sa tung Disyembre 2019. May 32% naman ang nagpabutyag nga kaisa lang sila ma-stress. 30% naman ang nagpabutyag nga malaka lang gid sila ma-stress. Kag 4% naman ang nagpabutyag nga wala sila nakabatyag sa stress sana all. So sa SWS, 52% sa mga Pilipino ang nakabatyag sa dakong stress bangod sa financial aspect. 42% naman sa ikaayong lawas. 39% bangod sa trabaho kung pag-eskwela. Kag 38% bangod sa pamilya. Nagagwa man sa resulta nga mas madamo nga taga Metro Manila ang masaming nga naka-stress. 50% ang record mga biyan sa Metro Manila. Samtang, insundan ini sa mga taga-Balance Luzon nga 36%, Mindanao nga 28%, kag ang may pinaka-malubo nga porsyento sang stress ang mga taga-Visayas. Nagagawa man sa survey nga September 24 to 30 pinagi sa face-to-face interview sa 1,500 ka-respondent. Pero sa SWS, kinhiwat ang pagtuon sa ilang inisyatibo bilang kabahin sa ilang public service para mas mahangpan ang pagtanaw sa mga Pilipino sa mental health kag stress management.
Samtang sa ibang pa nga balita nasyonal, Santos ang naging direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga i-intensify ang border protection kag pabaskuron ang anti-drug campaign sa national government. Ang Bureau of Customs, Ninoy Aquino International Airport kung BOC na iya o board ang Philippine Drug Enforcement Agency kagang na iya Interagency Drug Interdiction Task Group ang tikma mabiyan sang shipment nga nagabalor o kung nagaunod sang just isais meal 150 ka gramo sang methamphetamine hydrochloride o kung ginatawag man nga shabu with an estimated standard value sang 109.8 million pesos. Ini ang nakumpiska mabiyan sa Pear Cargo Warehouse sa syudad sang Pasay sa nagdigad nga October 6. Ang ini nga shipment mabiyan ang gindeklara nga e-commerce consolidated packages kadag abot halin sa Hanoi, Vietnam. Sunod sa detection sa suspicious nga maimahe sa x-ray screening, 100% physical examination ang gilayon nga ginpatuman. Kaya nagresulta naman sa pagkadiskubre sang 3 ka styrofoam nga boxes containing 26 packages sang white crystalline substances concealed alongside packages sang coffee powder. Ang field testing ang nga naghiwat sang CAIDTF kag PDEA ay nagaresulta mabiyan sa pagkapositibo sang shabu. Ang nasambit ng mga illegal drugs ang turnover sa PDEA para sa nagaigong disposisyon kag para sa dugang investigasyon. Duha ka tiglawas ang consignee logistics company ang ginaresto on-site bilang paglapas sa Republic Act number 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kaso, nag-constitute man mga biyan sang violations ng Republic Act 10863 o kung ang Customs Modernization and Tariff Act. Sunod kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, iya nga ginadayaw ang manasing aksyon sa mga personnel nga involved, stating that this interception highlights the Bureau's vigilance and dedication of preventing drug syndicates from using legitimate trade channels for illicit operation. Inpahay naman ni District Collector Alexandra Lumuntad nga ang katalagaan sa sining operasyon nagapakita sa epektibo nga intelligence-driven profiling kag interagency coordination. Sunod sa iya magapalayon man ang BOC na iya sa pabilin sa madato sini nga masiguro nga ang mga airport magapabilin nga secure batok sa anuman nga sahi siyang smuggling o kung illegal drug activity. Ang ining major interdiction reaffirms sa unwavering commitment sang BOC sa pagpatuman sa customs and anti-drug operations, protect public safety, kag masuportahan ang national government sa iya sini nagaparay nga kampanya batok sa proliferation o kung pagsangkad pagit siyang illegal na droga. Samtang sa ibang pagidaton nga mga balita nasyonal. Balita nasyonal. Ginlunsar sa Food and Drug Administration ng FDA, Professional Regulation Commission ng PRC, kag private sector sa isa ka pilot program nga nagatuyong nga pasangkaron ng access sa mga importante nga bulong sa mga community pharmacies labi na sa mga lugar nga kulang sa serbisyo.
Insaksihan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonyal nga pagperma sang Memorandum of Understanding para sa Regulatory Sandbox Pilot Program or Flexible Supervision of Pharmacies. Sunod sa Private Sector Advisory Council ang inisyatibo nagatuyo nga mahatagan sabat ang karon nga kakulangan sa nga masobra 27,500 ka registered pharmacies sa bug-os nga pusod. Ang programa nagatuyo nga hatagan sang sabat ang gap sa registered pharmacies pinaagi sa flexible supervision mechanism, lakip na ang telepharmacy kag video supervision. Pinaagi sini imo kay supervise ang isa ka lisensyado nga pharmacies ang madamong nga community pharmacies remotely o kon halin sa malayo nga lugar. Kag magapasangkad ini sang ilang nga serbisyo wala ginakompromiso ang ila sini nga safety kag kalidad sang mga standards. Ang pilot program ang hiwat sang mabusisi nga framework nga magahatag naman ligwa para sa regulatory flexibility samtang ginasiguro ang professional oversight. Sinalom sang MOU, ang FDA ang magahatag sang regulatory guidance. Magapagwa man ini sang mga clearances nga kinahanglanon kag mag-ubra man ini sa pagsunod sa mga participating pharmacies sa Republic Act number 10918 o kunang Philippine Pharmacy Act of 2016 na nagmando sa mga registered pharmacies sa bawat pharmacy. Magalawig ang inisyatibo Tubtub 2025 o kung Tubtub 2027 halin 2025 kag ang mga posible nga pilot area ginalakipan sa Caloocan, Manila, Abra, Ilocos, La Union, Camarines Sur, Quezon, Iloilo, Negros, kag Misamis. Kaya sa mga pharmacy chain nga nag-upod sa sining inisyatiba mga biyan ang Carlos Drugs Lucena Incorporated, ZC Ramthel Corporation, Actimed Incorporated sa Generica Drug Store, Mercury Drug Corporation, Rhodes Pharmacy Incorporated, South Star Drug Store, TGP Pharma Incorporated, kag Watson's Personal Care Stores Philippines Incorporated. Ngayon pa siguro naman sa administrasyon ng programa ang suportahan sa promesa sa gobyerno nga masiguro ang ikaayong lawas kag kaaraydan sa kada Pilipino. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:27 na sa aga. Sa aton nga pagbalik dugang mga update gikan naman sa aton nga Department of Trade and Industry kag Philippine Statistics Authority pagkatapos lamang isang pila ka pahalumdom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ayan, samot-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wit. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang sabritsi ay bang-bang-bang, ang sawipol ay bang-bung-hang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay pares, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga. Sa gapon nagapamat mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, sining karon lang ginpaambit sa Philippine Statistics Authority kung PSA Iloilo ang resulta sa Provincial Product Account 2024 sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kagintungan naton nga malabot mga biyan ang rason kung nga ano ka importante ang ining PPA sa aton sini nga mga lokal nga panguluhan. Paano bala na ubra o kung human ang ining provincial product account ginpamangkot naton ang OIC
sang PSA Iloilo si Engineer Jerry Dulutan kagyari ang iyasabat. Foremost, sir, can you give us the details? Ano ka importante? Kag ano bala ang ginatawag ng provincial product accounts? Okay. Thank you, Sir JP. No? Sa buong adlaw, nagkanda kita sa Data Dissemination Forum sa 2024 nato nga provincial product accounts for the city and the province of Iloilo. So, tama ini siya ka-importante nga hilikoton naton nga pag-inform naton, especially sa aton nga mga stakeholders, not only our local government units. Kay diri siya naton makita ang performance in terms sa ekonomiya no sa aton nga probinsya kag sang aton man sang syudad sang Iloilo man naton. Kung makita naton bala nag-improve ang ekonomiya naton or kung nag-slow down siya and ano ang mga industry nga nag-contribute sina dire sa pag-muad pagid no sa aton nga ekonomiya sa probinsya kag sa syudad sang Iloilo. In general, sir, for this year's PPA, ano ang mga highlights kung ma-assess natin? Okay. Sa subong sir no nga result naton ang probinsya sang Iloilo nagtaas ang aton nga nag-grow no ang aton nga economy to 1.4% no. And then for the city of Iloilo naman 7.1% no ang pag-grow ng aton nga economy no. Kung lang siya naton both ang province and Iloilo naton nag-improve ang aton nga ekonomiya but ang sa province lang siya naton medyo naghinay lang siya no ang iyang pag-improve naton because nga ang isa ka dako nga factor nga nagbutong siguro no ang negative nga result nato is sa agriculture, forestry no and fishing where in negative 15.9% gid no ang pag-drop no. It's because naman sa upon our validation and verification isa ka factor gid ang natabo nga El Nino phenomenon last year ang drought naton no nga pan-checking with the data also sang aton nga sa province nato sa report nila around 1.5 billion pesos ang pierde nato no sa aton nga agriculture. But sa services naman nagtaas siya dako ang improvement no sa aton nga amo na siyang nagdako nga factor nga nag-improve gyapon ang aton nga ekonomiya sa province naton around 7.9% no ang yang improvement. And at the same time man sa aton man nga industry nga sector no. And then for the city of Iloilo naman so services driven gid ang aton nga syudad sang Iloilo no ang aton nga improvement gid no sa services naton and at the same time man sa industry nga sector although nga ang agriculture nag-negative siya around 0.9 or 9% but kung lang sa naton gamay lang ini siya no ka ang shares ng aton nga agriculture ya sa syudad sang Iloilo kay most likely ang aton nga city sa service driven gid siya. With that result, sir, ano ang atong call to action sa aton nga NGA and LGUs? Actually, this is a nice venue no ang aming nga ginheld naton nga data dissemination forum. Gin-invite naton ang tanan naton nga mga stakeholders not only ang aton nga local government unit as well ang aton nga national government agencies, academics naton, especially ang aton man sa media naton no para at least ma-disseminate siya naton ma-provide siya naton ang makita siya naton ang different industries no nga nag-contribute sa pag-muad sa aton nga ekonomiya and at the same time ang data naton ini magamit kini siya especially sa aton nga mga local planners kit no and policy makers nga mangin balasihan nila mangin guide nila especially in crafting sa different nga mga programs and policies man kung paano pagin siya naton ma-improve ang different nga mga industries naton to improve the economy man no, sa province and the city of Iloilo. Sir, kaina na-mention ni Ma'am Ping Lao during the forum na as much as possible, ang response must be direct, specific. Depende sa concerns ng mga LGUs. Mayroon kita sir available data kung anong mga LGUs na nag-contribute sa pagnubo sa AFF. Actually, kung nanton siya natin, sir, sa data na provide sa among office, no, kay provincial level din siya. No? Makita siya natin in general sa province nga aspeto. But more specific siguro, Sir JP, actually ang aton nga LGUs man mismo may ara na sila nga mga sa ila man mismo no may mga datos sila data within their LGUs kay ang iban nga mga data nga isa ka mga data nga ginkuhaan man siya namon is from our local government units man ang atong mga banwa so nangayo man kami sa ila sang mga data nila available aside sang mga regular surveys nga ginakandak sang amon nga opisina kaysa man ka mga benchmark data naton nga ginagamit sa naton sa pag-compute sa aton nga provincial product accounts no so it's good gid actually ang suggestion ni Ma'am Bing Kagina Ma'am Bem Lao nga mas better nga mapamakita siya naton
not only in our provincial government but as well as sa atong gid nga local government unit kay sila ang may direkta gid mismo yang nga maka-intervene ano ang mga possible nga mga interventions nga kuan nila ma-mitigate ining mga problems nato especially on our agriculture no nga sector nato. Sir, di ba, from regional, naging provincial. Recently, sir, nag-PPA daw 2 years ago. Yes, sir, JP. 2022, no? If I'm not mistaken, 2022, nagsugod kita. No? Ang Region 6, isa sa additional nga mga 6 pilot regions before nga nag-conduct kita na sang aton nga nag-ara na kita, may ara kita sang aton nga provincial product accounts no? In the provincial and highly urbanized city level. And then subong, nationwide din tanan nga mga 82 provinces naton and 33 highly urbanized cities. So may ara na kita ang kanya-kanya gid nga provincial product accounts sa pag-estimate sang economic status ng every provinces and HUCs naton. May mga move na sir to localize pagid to congressional or municipal level. Actually subong mo na siyang isa ka mga feedbacks man no pag request sa ginapangayo sa amon opisina na kung possible kung may ara kita sa municipal level. So subong siguro Sir JP kung lang taon siya naman, kinanglan gid siya nato sang kung i-granular pa gid siya nato up to the municipal level. So kinanglan ang aton gid nga LGU ready man sila in terms of the data available sa ila nga monitoring kay dapat comprehensive na siya nga data gid na needed siya naton. So tanan nga types ng sector or industries naton so dapat may ara gid nga monitoring gid kag tawag sininyo data available nga gina-gather man nga gina-collect ang aton nga LGUs para at least isa siyang magamit na naton siya sa pag-compute no. But for now siguro mo na siyang isa pa siguro nga ways forward sa office is if possible nga maka more granular pag jami up to the municipal level na. But for now, dira pa lang kita nga level no sa provincial level pa lang and then highly urbanized city level no Sir JP. Sir, kayo na may 5 ka LGUs kagin na padunggan. Ano ang rason sir? Actually sir, ang main gid nga reason nga naghatag kami sang sining nga mga recognition sa aton nga LGUs sa top 5 LGUs naton because una sila ning mga unang LGUs naton nga naghatag submit timely sa amon nga data nga gin request. Second, ang ilang nga data nga ginatag di lang nga isigidan nag-provide sila but kompleto siya, mas detailed siya no kumbaga ang accuracy and then ang accuracy quality sa data nga gin-provide nila sa amon no nga kumbaga sa amon nga end sa PSA hindi na mabudlay sa amon pa no nga mag-compile ni kag kumbaga mga other pa nga mga processes na gina-conduct sa namon. So it's also way man sa namon to encourage man sa aton man ibang LGUs no every time nga magpangayo kami sang data sa ila no especially for this compilation naton for the provincial product accounts may encourage man sila nga maka-provide man sila no insigida sa amon at the same time ma-strengthen pag ilang collection process nila, monitoring nila, at least nga ang gusto nun siya naman nga intact no kag kompleto kag detailed gid ang ilaman nga data nga ma-provide. Pero at least nga mas more accurate kag reliable pag gid ang pagwa naton nga estimates no, especially on our provincial product accounts. When you compare from other provinces and cities, ikapila sir ang Iloilo City and Iloilo Province in terms of GDP? Actually, Ma'am Kim, no, sorry for that one. Wala ko lang siya ma-check, no, upon checking. Actually, kung nato siya nato ng province ng Iloilo, compared na lang siguro within the region, ang city of Iloilo mo siyang fastest growing, no, for the Region 6. But for the province, no, sa tunod nga, munang mahinay, no, pinaka-nubo, no, sa aton nga growth rates because of the effects ang aton nga muna siya sa problem naton on the agriculture, fisheries and forestry naton nga sector no Ma'am Kim. So far sir, this is the first year nga wala ang Negros Occidental sa Western Visayas kag ang may dako sa mga share isang Iloilo province. So far sir, ano ang tawag na ang dako gid nga in terms of industry sa province? Okay, kung nato siya naton ang Iloilo, ang province alone, 1/3 no sang share sa aton ni region is from Iloilo province and actually amo na siya kung nato siya naton ang although ang around 4.3 I think no kung di ko magsala sa figure ang aton ni region during the regional aton data dissemination forum nag-grow aton economy by 4.3% and actually ang dako sila nga contributor is ang
nga share is from the province and as well as the city of Iloilo. Siguro kung wala siya, nagdako gid siguro ang pagnubo sa agriculture naton, mas taas pa gid siguro ang pag-grow sa economy naton sa region. Kung baga ang dako gid siya ang factor man sang province naton sa results ng sa aton nga performance. Kung dako ang pag-improve sa province, dako man na siya ang improvement man in terms sa regional level naton nga aspect. Tawag na sir damo diri sa buong sir BPO company sa Iloilo City, but how about sir sa Iloilo province so far sir assessment niyo? May mga BPOs kita no, like example sa mga neighboring municipalities na naton or within the city. I think Pabilla may ara na sila nga first town naton no, nga mga BPOs na company. So isa man ini siya sa mga factor man nga nagahatag man additional contribution man sa especially on the other services no. Dira siya nga sector na na-include no ang aton nga mga BPO sector naton sa BPOs naton. Lastly sa akong sir, no, your appeal sa multi-sector sa paggamit o kung maximize ang sininga PPA. Okay, thank you Gid no. Subong ara ng results ng aton nga provincial product accounts. So especially sa aton nga mga local planners no, Sir JP and Ma'am Kim nga gamiton nila ini usaron nila sa pag-assess sa pag-monitor at the same time pag-craft man sa different nga mga programs and policies naton, especially in local planning, kung paano pag siya naton mapa-improve ining aton nga mga different agency, industries naton. At the same time, sa agriculture man naton, kinanglan siya naton siguro lang kawan liwat, i-recalibrate siya naton ang mga different programs and then needed siya nato kay vulnerable ang aton nga agriculture, especially on the climate naton, no? Sa mga climate change naton. So, I think siguro kinanglan pa siya natin sa more research and studies pagin kung paano siya natin ma-mitigate and at the same time improve pagin no, conduct sang mga additional nga mga improvements siguro kung paano siya natin mapa-improve in terms of production no, sa aton nga agriculture. So thank you so much Kid no sa inyo. There ni Abet Mabian nangin kabahin sa sabat ni Engineer Jerry Dulutan ang aton sining OIC Director sang PSA Iloilo. So ginahatagan emphasis ni Sir Jerry ang kaimportansya sang paggamit sang sining resulta sang PPA, especially sa atong mga local planners para matumod ang mga problema at the same time makahiwat sang makapatuman sa nagaigo nga solusyon samto sa nangituhan nga problema, particularly kung ang problema yara sa agrikultura. So ang focus no sa aton sining nga mga programa kabay ara man sa agrikultura, kung ang problema yara sa industriya kabay nga aton sining nga mga action yara man sa industriya. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:46 sa aga. Mga biyan, nagapadayon karon ang selebasyon sa Consumer Welfare Month. Hagip sa mga ginpreparar ng aktibidad ang Quiz Bee Fun Run, Diskwento Caravan kag Press Conference, Consumer Congress kag Media Forum. Sa DTI Aklan, lauman mga biyan ang mga nabiling nga programa ongoing subong adlaw ang Aklan Consumer Congress nga isa ka virtual event. Samtang sa October 13 tubtub 17, mayara sang installation sang information board ang DTI Aklan kag LGU Kalibo. Sa October 24 ang Aklan Consumers Cup sa City Mall Kalibo. At sa October 28 ang DTI Meets the Media on Consumerism. Sa ibang pang balita, sa DTI Antique, may aras ang Bagwis Evaluation. Sa Anstix San Jose Antique, sa October 20. Sa Anstix San Jose Antique, may aras ang Hinunanon, a media conference. Sa ika-3 nga semana sa Oktubre, iwato naman ang in-store diskwento promo sa San Jose Antique. At sa katapusan nga semana ang diskwento caravan sa San Remigio Antique. Sa Capiz, sa Oktubre 14 may aras ang Uplan Bantay Presyo. Sa October 17 may aras ang Forum Why Choose DTI Accredited SREs. Sa Oktubre 22 may aras ang Bagwis Awards Campaign. At sa Oktubre 28 may aras ang Consumer Welfare Month Quiz.
Samtang sa DTI Guimaras, sa Oktubre 14 may aras ang Racing Awareness and Inter-School Quiz Bee Competition iwaton sa Stargazer Inn sa Banwasang Hordan. Kag sa ika-4 nga simana, may aras ang MOA signing of Autopub Extension sa Prince Hypermart Guimaras. Sa ibang pagid nga balita mabiyan, sa DTI Iloilo mayara sang Fair Trade Laws Monitoring sa Banwasang Barotac Viejo, Ahoy kag Concepcion. Samtang sa Oktubre 28 mayara sang Consumer Welfare Month Quiz Bee Student Parent Tandem sa Goldberry Light Hotel, Iloilo City. Sa Negros Occidental mayara sang Consumer Net Coordination Meeting sa nagdigang Oktubre 7. Sa Oktubre 12, mayara sang Consumer Welfare Month Launching and Fun Run sa Kabangkalan. Sa Oktubre 12, tugtog 14, hiwaton ang diskwento caravan sa siyudad sang Kabangkalan. Sa Oktubre 13, ang province-wide Consumer Quiz Bee sa Kabangkalan. At sa Oktubre 14, ang Consumer Net Talk sa gihapon sa siyudad sang Kabangkalan. Samtang mayara man sang in-store diskwento caravan sa Bacolod kag Talisay City. Mayara man sang market visit with consumer info session sa mga mayor nga public market sa Bacolod City umalin Oktubre 22 tubtob Oktubre 26. Mayara man sang market visit on the 3rd week of October sa syudad sang Bacolod. Mayara sang social media campaign Consumer Rights and Responsibilities via Facebook sa bugos nga bulan sang Oktubre. Ang regional office mayara sang standard stock via Zoom sa maabot nga Oktubre 13. Mayara malinis ang Regional Consumer Protection Conference sa Oktubre 29. Sa Oktubre 30, hiwaton ang press conference on Undas Monitoring. Sa bugos nga bulan sa Oktubre ang social media campaign via Facebook page. Inamabiyan ang mga nanoituhang aktibidad naging preparar sa atong sining Department of Trade and Industry para sa karong tuig nga selebrasyon sang Consumer Welfare Month nga may tema Bida ang Consumer sa Bagong Pilipinas. Manugyan sa aton sining nga DTI, let us work together in building a marketplace where every Filipino consumer is informed, empowered, and protected. Alas 9:51 sa aga. Kaya kita sa oras kinabilin sa aton sining nga pagpangalagad, direct lamang kutubatong edisyon sa mga daw sang Biyernes, Oktubre 10, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo lang inalaga, JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025.
Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.